Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Kami, ang mga kuya at daddy ninyo. Yeah. Sa mga lalaki, kuya, tropa. Sa mga babae, daddy. Pero wag kapag may asawa ka, tangina mo. Hindi loyal ka dyan. De, pero tropa-tropa tayo dito. Kung nagkukulang ng mga masculine role model sa mga bahay ninyo, sa environment ninyo, well, welcome kayo rito. Hindi kayo mapapahamak dito. Ako nga tingin ko kaya sumikat tayo, pare. Kaya tayo naging isa sa mga sangay ng internet ngayon. Ano nga, pare, tingin ko nga, nasa level na tayo ng fame nila Rendon Labrador dati. Na talagang laman na ng everyday ng internet. Tingin ko ganun na tayo ngayon, pare. Parang same ng level ng fame nila. Noong audience pa lang tayo. Sila kasi yun, di ba? Yung laging nagiging entertainer. Ngayon kasi pahinga na sila eh. Pumaldo na eh. Wala na, tayo na pumalit. Ngayon, Pwede. Kung ipunin mo yung numbers dun sa mga clips na yun, di ba? Pag inipo mo yung numbers natin lahat, malamang ano na rin eh. Oh, tama. talaga. Biruin mo, pumunta ka ng Laguna, kabundukan yung kilala tayo. Hindi na ano yun. Tapos pare, yung mga, shoutout sa inyo yung mga nasa kabilang cottage sa Kabataan, kaya pala tingin ng tingin sa atin, habang tumutoma tayo at nakatambay, nag-chill. Fan pala natin sila, pre. Nag-comment sila sa akin, nag-chat din. Yung mga bata, na umuwi ng maaga. Di ba, una nasa malayo sila kumakain. Sunod, lumapit Hindi sila lumapit eh, no? Nahiya nga daw. Kuya, nakita namin kayo, nahiya ako eh. Dun sa kapihan nga, di ba? Parang niloloko-loko ko pa yung nagsisurf. Tapos sabi niya, hindi, pinapanood ko kayo. Oo, di ba? Parang ganun na yung level natin na hindi lang natin napansin kasi busy tayo sa grind. Well, ako naniniwala kasi ako na kaya tayo sikat na ganito, kulang na talaga sa role model yung kabataan. Kago pa rin napupunta sila sa gang. Ang kabataan na walang maayos na role model, it's either sa katarantaduhan mapupunta o sa gang. Swerte mo kung yung gang na mapuntahan ninyo na grupo nyo dyan, maayos yung leadership. Pero meron din naman. Pero hindi ko i-deny na maraming bobong leadership ang nasa gang. Madami. Na nililigaw nila yung kabataan. Kasi ako been there than that. May tribo kami dati, may mga tribes kami dati, parang semi-gang ng lugar. Parang ganun na yung dating gang tribes lang Bubu tayo dito sa lugar natin, ito yung chapter natin, pak. Nililigaw kami. Mati kasi pagka, ako pansin ko rin nung bata ako, parang gusto ko rin mabilong talaga Kailangan. Naglulonging ako ng bilongin, kaya talagang nung bata ako, lumabas ako ng bahay, tanong ko ng tanong, paano yan? Sali ko. Ganun yun So, nasa nature talaga ng batang lalaki na mabilong So, yun kasi ang available. At yun ang lumalapit gang Di ba? Pag, pre, meron ka? Sali ka dito. Yun ang lumalapit. Kaya madalas, doon talaga napupunta Tapos ang mga barkada mo, i-invite din sa isa. So, may friends ka. Ang mga lalaki, kaya nga no man is an island Ang mga lalaki, kinrate talaga tayo para mag-unite at mabilong sa isang community. Para mabuild. Kaya kung isang community masaliya mo, hindi magaganda yung hangarin. Nako. Kaya ang tingin ko yung mga lalaki naging bading, sila lang din yung tipo ng bata na walang community dati. Walang role model. O sige, masaya maging bading dyan sa grupo nyo, puro bading. Sama ako, magiging bading. Parang ganon. Baka maklip na naman yun. Parang ganon. So isa daw general ng Soy Army. Isa ako sa mga role model ng mga kabataan at dapat talagang hangaan. Naniniwala ako dyan na yung mga tulad namin, maraming na-improve na buhay. No? At hari ako ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground din. Bakit? Wala, sige. Sabi ko na yun, di ba? Sige. Pero para alam nila. At pagupit kayo dyan sa Slick and Dapper sa President Av, sa Golden Boy Boxing Gym Club sa Jacqueline. Naglabo-labo kasi nagdagdag ako Na ano ka, out of ano ka. Sorry guys. Joshua Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available na mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Yan, kompleto lahat yan. Kompleto kami nandyan. Yung link sa Climax description. Foreplay Seduce. Yeah, Black Prism yan. So kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports pa. Huwag kang pahilalata dyan. Baka maging bading ka. Ikaw pare, may plano ka bang magdagdag ng variations ba? Naiisip ba? May ganyan bang Oo pre, meron. Hindi yan nawawala sa isip ko. Yung premium, yun ang next natin lalabas. Gago si Premium. Dos Premium, why not? Premium line. Let's go. Yan. Bangan yan.
8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang puso ko nasa mga katulong. Huwag niyong gagawing insulto yung mga Parang di mo katulong binanggit yan kanina, Hindi no? nga, hindi nga nabanggit. Hindi, minsan di ko Nagtatampo sa'yo yung mga pre-bebe mo dyan. Sorry Ingatan niyo na. pera niyo. Kung seller ka na Shopee at Lazada, meron drop-off hub dyan sa Better Living Parañaque. Ang pangalan niyan ay LV Trading. LV stands for? Tingin ko yun yung pangalan ng anak nila eh. Okay. Yung dalawang lalaki nilang anak. Speaking of gang, pre, ano masasabi niyo dun sa babaeng galaw gangster? Yan, pok-pok. Yun naman talaga eh. Ang babaeng sumasali sa gang, mostly hindi lahat pero natititi talaga sila eh. Hindi dahil pok-pok sila lahat I mean, since environment ng lalaki yon, maliligaw-ligawan sila, mapapakilig sila. Yung madalas nabubuntis sa maaga. Real talk lang. Oo. Nabubuntis sa maaga madalas. Di ba okay. May mga ganun din ba? Ikaw may na-experience? Gangster yung to mga eh. ganun? Sa gang? O, may babae. Wala, actually, yung chapter namin, medyo loser sa babae yung mga yun. O yan, nag-transparent na ako. Loser yun, walang doon, walang source ng chick doon. Pag may lumakatag na babae doon, mga laway na laway yun. Tanggal angas, nakakahiya. Kaya nga, di ba, yun kaya wala. Bago ugali nila. Oo, babago yung ugali. Wala talagang direksyon. Parang mga hayop lang talaga na kung ano yung stimulation na nandyan sa harapan. Alak, pagkain, babae. Puro puro nagre-react lang sa mga ganon. Reactive. O, puro reactive lang. Ano masasabi mo sa mga kabataan na wag na sila sumali sa gang? Oo, hindi. Wag na sila. Wag kayo Hindi sumali na. sa gang. Ako, hindi ko naman mare-recommend yan kasi hindi ko rin naman na-experience. Okay naman ako ngayon eh. Simula bata ko, sports talaga. Kaya nandiyan ang puso ko sa sports eh. Ang may recommend ko talaga, kayong magtutropa, so sports nga, yan. Maghanap kayo ng sport, mag-addict kayo dyan. Basketball. Tapos i-organize nyo, na crew talaga Ay, kayo. oo, cool nun pre. Oo. Di ba? Kasi napanood natin yung slam dunk yan, di ba? Naging inspirasyon yun ng mga tropa. Hindi kasi ako nahilig sa basketball, yung mga tropa ko, pero binibilong nila ako sa kanila. Nung nauso yung slam dunk na yun, gumawa sila ng sarili nilang mythical five kahit di naman sila magagaling. Basta tayo lagi. Tayo lagi Pero ang cool nila tignan, sumasama ako, nanonood lang ako sa kanila. Pero yun, magandang idea yun. Mayari, boxing kayo, hindi basketball, boxing. O kayo, 5 kayo. Diba, gawa kayo ng parang grupo ninyo, tayo malakas dito. Di ba? Maganda pa, saan pa pupunta yun? Totoo. Pero naranasan niyo yan pag bumuo na kayo ng isang trip nyo, unti-unti kayo malalagas. Kasi kami as nun, time goes on. diba? Nan-trip kami dati mag-gym, parang 7 kami nag-start. Hanggang sa naging 2 na lang kami. Hanggang sa naging ako na lang ang nag-gym noong time na yun. Hanggang sa umayaw na rin ako, tinamad na rin ako. Bata pa ako nun eh. Parang ganun, every time na may tinitrip kami ng barkada ko, laging sa una lang sila Tapos pag nakakaramdam na sila ng pain, bumibitaw na sila. Bakit kaya? Ano yung mga napansin mo na nagpabitaw doon sa mga nawala? Wala talaga silang passion doon. Wala. Kasi yung music, ang dami rin namin nag-start. Parang 30 pa nga yung artist ko nung dati sa Kogyo eh. Shoutout sa inyo lahat sa mga nakapag-record sa studio ko dati dyan sa Kogyo. 30 yan mahigit lahat eh. Down to Sham. Tapos down to 2 na lang kami ngayon na Echo, diba? So, mahirap talaga maghanap din ng Parang ang tingin makikita ko dyan, tumrip ka na isang bagay, any sports, any passion, eventually, yung mga kasama mo na yan, hindi yan yun, may darating along the way. Na same din na nawalan ng friend. Kasi nga inabol yung passion, tapos sila yung magiging dikit mo. Kasi yung sayaw ninyo, di rin naman yung mga kababata mo, di ba? Parang isa-isang mga along the way din nagsanib-sanib along the yan. way. Na iniwanan din sila ng mga friends sila dahil sila lang yung may hilig doon. Tapos doon kayo mag-iisa-isa. Ako nga, based nga rin sa na-experience ko sa buhay ko, parang passion talaga, pag passion ang mag-filter ng mga kasama mo sa buhay. Naniniwala ako doon, pre. Kasi, yun nga, katulad nga ng example natin kanina, dati estudyante lang ako, or yan, sa sports ako, una kong taekwondo. Nawala ako sa taekwondo, naging passion ko yung sayaw. Iba na naman ang kasama ko doon. Yeah. Diba? So, matagal ako sa sayaw. Nag-iba yung passion ko, naging content creator, naging mag-isa lang ako sa content creator hanggang sa nasama ko si Ching. So, yan, dahil sa passion namin magkasama, content creator, hanggang sa, yan, nakilala na kita. So, yun para sa akin, maganda na may passion ka, pero wag mo ring asahan na yung kasama mo doon forever.
No? Or diyan mo nga sila mabivet sa passion Kasi minsan talagang yung iba sa'yo passion pero yung iba sasama lang sa'yo dahil masaya lang siya, Masaya. uso. So, Ayina. Sa content creation, believe din ako sa'yo, no? Sabi mo na tuloy-tuloy mo siya mag-isa. I mean, buti hindi ka na boring, huminto dahil mag-isa ka lang that time. Oo. Hindi, ang naging ko lang talaga nun, pre. Ano ba? Pinaka-goal ko nun talaga kasi yun yung mga panahon talaga na naging aware ako sa social media dahil nga, sabi ko parang laging kami ang nasisisi Yun talaga yun Laging kami yung nasisisi. Puta, hindi pwede to. So, Pag-uusap na tayo nun, di ba? Oo, hindi pwede. Tapos napapansin ko pa na parang pasupot nga ng pasupot. Pabading ng pabading yung mga nasa paligid ko. Sabi ko, hindi pwede ito. Gawa nga ako ng mga self-improvement content. Dati, nakafocus lang talaga ako sa lalaki, pre. Purong Baka self-improvement maklip na naman yan, ha? Nakafocus lang ako sa panglalaking content. Okay. Naman to. Ayusin, kompletuhin nyo kasi. Nakafocus ako sa panlalaking content. Sa lalaki lang nakafocus. Tapos sabi ko sa babae, hindi ko control yung pag-iisip ng babae. So focus tayo sa self-improvement. Nandun lang ako lagi. And then, yun nga, lumawak-lawak yung, hindi mo rin talaga may iwasan Yeah. Sabi ko nga, sa self-improvement, kasama na dyan yung paano ka makitungo sa babae. So, nung lumalim yung content ko, hindi, one way or another, talagang makakasalamuha mo yung babae. So, talagang yun, inaral na rin natin yan. Yung, Female nature. Female nature, sinabi na rin natin yun. Then, sabi ko, okay, alam mo nga yung female nature, pero may kumakalaban naman sa'yo, dinidemonize ka naman, yung feminism. Sabi ko, hindi worth it. Dati hindi ko yung pinapansin yan, pre. Pero sabi ko, dinidemonize mo kami. Nagre-reach out na nga kami sa inyo, dinidiscarte na nga namin kayo kasi we want to start a family in the future. Tapos didemonize mo kami. Sabi ko, hindi pwede itong mga feminism na to. Hanggang sa umabot doon. Lumalim lang ba siya ng lumalim along the way? Ang una, talagang wala ka pang masasabing pinaka-stand. Unti-unti mo na lang nahanap yung dito ako mag-i-stand sa ganito. Ano talaga, ang pinaka-stand ko from the start is self-improvement talaga, pre. Doon Yan lang ang muna. pinaka-stand ko niyan. Masculine mindset talaga. Bad boy mindset. Yan, self-improvement sagad. Saka na lang ako naging ganyan nung parang nadidemonize na nga yung mga content ko dati. Kailan ka naging misogynist? Wala, hindi tayo naging misogynist, gang. Kaya sabi lang nila. Dati nga, pre, hindi ako sure sa sa stand ko sa feminism. Hindi ako sure sa stand ko nun. Sige muna. Dati hindi pa ako sure na mga demonyo sila. Oo, hindi pa. Pero, yun nga, as you, hindi naman ako intentional na nag-dig deep, hindi naman. Pero pag nakikita ko lang yung mga bala nila, doon na nag-build up sa akin na, bullshit to Totoo yan. Bullshit to. So, naging malinaw, yun, eventually naging malinaw sa akin na, nakademonyo tong feminism na to. Isa pa rin na nagpatibay Yeah. din sa akin na puta, hindi pwede ito. Kailangan talagang may dito, pushback. Kasi yun yung mga time na puro game yung ko, pre. Puro game yung content ko. How to approach girls, how to text them, ganyan, paano ganito, ganyan. Ngayon, Nakita ko yan. may nakita akong mga content ng babae na parang sinasabi na nila na stay away from us. Ganyan. Don't trust men. Don't trust men. Men are trash. Sabi ko, putsa, we're doing our best here para malaman namin kung ano gusto mo. Di ba? Sinusuyo ka namin, inaalam namin kung paano makisama sa'yo. Pero kayo, dinidemonize mo yung ginagawa namin. Sasabihin pa pagka nag-approach ka, men are creep, ganyan, leave us alone. Ginagano. Putangin, hindi pwede to Tapos yun, makikita mo, bakit sila ganyan? Di inalam natin. Okay, bakit kayo ganyan? Ang lagi nila sasabihin, yung pay gap, na-debunk na dati pa, yung oppression nga daw sa babae na hindi rin naman nagmi-mixes kasi pareho lang naman tayo ng batas. Kaya, Pareho lang lamang ka nga eh. Lamang ka nga eh. Doon na yun. Doon na parang hindi kayo nagmi-mixes yan. Tapos lumalim na nga ng lumalim. The more na nakikipagpalitan sila sa atin, the more na naging stupid lalo yung argument nila, no? Napapatunayan lalo, no? Kasi, puta, kayo lang naman na mga babaeng lalaki, kayo lang naman nasasaktan sa katotohanan na mas malalakas talaga kami sa inyo! Kaya nga, tinan mo yung tatlong, hindi ko lang alam kung ano pa yung mga bansa, pero nakalimutan ko, Iran, Israel ba, basta ganun, Russia, parang ganito.
yung batas nila sa babae, hindi fair ang batas nila sa pagdating sa babae hanggang ngayon Hanggang ngayon. Tingnan mo, kumbaga, dahil ganun na nga yung realidad na nangyayari sa ibang bansa, yung nakukuhang freedom ng babae, sa totoo lang, hindi naman dahil deserve nyo yan eh. Hindi dahil deserve nyo yan. Dahil mabait ang mga Pilipino. Kaya hinahayaan kayo dyan, sige, ibigay sa kanila yung karapatan na yan. Kasi mabait ang Pilipino. Sa kanilang interpretasyon nila, hindi, dapat lang. Hindi, no? O, tinan mo, katulad nga nun, merong mga bansa na hindi talaga fair ang batas nila pagdating sa babae. Yeah. Wala kayong magawa! Kasi lalaki ang nag-ano nun. Lalaki nag-impose nun eh. Lalaki ang nag-enforce nun. Lalaki lang din pipigil doon. Oo, di ba? Lalaki ang nag-aalaw, lalaki rin ang nagpipigil. Yun ang katotohanan. Kaya, kayo mga babae na nakakaporma kayo dito sa Pilipinas, kasi mababait ang mga lalaki dito, wala kayo ibang gagawin araw-araw kung hindi mag-thank you lang. Di ba? Nakakapagtaka nga eh, no? Sobrang sa demokrasya. Kaya, halimbawa, si Stefani, gusto pa mangotong. Kakotongan daw. Tino ko grabe yung pagka-delusion yan. Ang tapang nun, sinabi niya, Hindi daw siya natatakot. Oo, di ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Sinabi niya sparring nga kayo eh. Ano sinabi mo? Nakipaglandian ka lang. Pero sige, okay lang. Sige, okay lang. Ano na natin to? Ako na maglalakad sa'yo kay Sadaw. Imbis na mag-away kayo, baka may chemistry talaga kayo. Mahalan na lang, no? Magmahalan na Pero lang tingnan kayo. mo, Love, ang ganda nga nung pre, yung sinabi mo kanina, nasabi mo na yung ibang bansa na yon, kaya wala silang karapatan masyado doon kasi lalaki nag-impose, wala silang nagawa. Lalaki walang ginawa, so wala talaga silang karapatan dito. Lalaki mag-i-impose, tayo rin yung magbabalanse, di ba? So ganun, ang ganda ng dynamic na yun. Ilagay niyo yung sinabi ni 8 Asset doon sa senaryo ni Stephanie. Yung lalaki ng basto sa kanya. Okay. Sino rin yung pumipigil, pare? Sino yung nag-aawat? Lalaki din. Lalaki din. Nakangiti pa nga eh, parehas. Oo. Di ba? Akala yung seryoso yung dalawang lalaki doon. Natawa talaga ako sa Alam mo yung video, pero nakangiti yung dalawa. Tapos sabi nung kano, di ba, parang, yan na! Tumatawa Exactly. ko, pre. Saka, tira mo, sa atin sa mga lingwahe nating lalaki, malinaw yun na, halimbawa, sinapak kita, tumatawa-tawa ka lang. Alam ko na wala akong power nun, di ba? Pero siya na-interpret niya, sino pa gusto manuntok dyan? Parang, tango ninyo Alam niyo, di ako papalag sa inyo ganun pa siya, pre. Sabi niya nga sa akin sa video. Alam mo, kahit ikaw pa makaharap ko, di kita atrasan, di ako natatakot sa'yo. Gumanon sa akin, bakit hindi ka nag-yes, di ba? Sa sparring, di ba? Sparring. Sabi niya nga, hindi ka niya, Ganunin ko lang ng grabs yun. hindi ka daw niya aatrasan, kaya mag-shave ka na. Ibang laban yan eh. Sasantulin mo ako eh. Stephanie. Pero, alam mo, napaka-diabolical sa part na, kasi si Stephanie parang 18, 19 pa lang siya. Napaka-diabolical sa part na 18 or 19-year-old ka pa lang. Tas, Paano mo nalaman na yung edad niya, pre? Parang di ako niniwalang 19 yun. sabi-sabi ng mga tao, paisipin pare, ganong edad mo pa lang, hit na hit mo na yung men, parang, grabe naka-diabolical. So, ano na yung napagdaanan mo para mag-hit ka ng ganun sa men? Ayoko na mag-deep down dun kasi, di ba? Pero, ano klaseng pass kaya ito? At bakit parang may ganun ka na kagad kabigat na pass sa given ng age mo? Alam mo, sobrang dangerous nga ng mga ganong klaseng mindset sa babae. Again, sabi ko nga last time, yung nangyari sa kanya, no, is pwedeng gawing case study ng mga tao. Pwedeng yung sabihin na ito yung napapala ng babaeng na delusional na ng reality. Kumbaga, nasanay kasi siya, pre, no, na pwede siyang bumatok-batok ng lalaki. Kasi, why? Bakit nagagawa niya yun? Siguro dahil maganda siya, dun sa lugar nila maganda siya. So, nababatok-batukan niya yung mga lalaki. At wala siyang Inaalaw na naman din ng inaalaw men, ng mga tanga eh. Inaalaw ng mga supot na, sige, batukan mo lang ako, maganda ka eh. Tapos, katulad nun, yung kano, gusto siya siguro, kaya inalaw na suntok-suntokin Pati siya. yung umawat, ano lang din. Oo. Kasi, again, kung yun ang nafe-feed sa isang babae, na pwede pala ako mamatok, manuntok ng isang lalaki, paano pag one time,
siraulo yung maganon mo. Ayan. Siraulong kano. Yung pagkasuntok sa'yo, kala mo okay, pak. Suntok mo, lumayo ka. Oh, puta, nag-init yung nagdilim yung paningin, hinila yung buhok mong ganyan, tapos sinuntok-suntok ang ganon. Patay ka. Anong magagawin mo doon? Wala kang ang payat-payat mo. Patay ka. Di ba? May ibang content creator pa nga nagsabi na tama lang daw yung ginawa ni Stephanie. Yung iba lalaki pa, iba babae pa nagsabi. Tama lang yung ginawa niya. Para sa akin, valid yung naging reaction ng feelings niya. Pati yung reaction niya, valid yun. Pero kung tama yun, hindi. Hindi. Kasi nga pwede niya ikamatay yung kung sinapak siya nung Amerikano eh. Kung pikon yung Amerikano, kagubasag mukha niya doon, pre. Oh, and also pare, emphasize ko lang. Ang sabi niya doon sa video niya, in-explain niya, hinipuan daw siya. Pag ikaw, yun ang danger sa babae, 'di ba? Hinipuan. Ang danger sa ating mga lalaki iba. Pag kunyari, may nakita kang balisong, nilabasan ka ng balisong, or nagbasag ng bote. Ang signal kagad na papasok sa isip natin, danger to, ilalayo ko na yung sarili ko. Diba? Yan. Pag may nagbasag, putang ina, alis. Or layo, gwardiya. Siya pare, hinipuan na siya, so lumayo na siya. Lumayo siya, okay. Doon pa lang sabi ko, okay, nag-signal sa'yo yung danger na lumayo ka, hinipuan ka. Pero hindi, ang ginawa niya, pagkalayo niya, lumapit ulit siya. Parang, para sa akin, puta, mali yun, maling interpretasyon ng danger yun. Lumayo ka para suntukin, na hinipuan ka na nga nung tao. Di ba? Pina-on muna yung camera i-video mo, tapos saka bumalik. Nag-send sa akin ng message yung pinsan nung foreigner. Pinsan ng foreigner? Ng foreigner. Kinontent ko yun pero hindi ko pa ina-upload. Talaga? Sabi ng pinsan ng foreigner, kuya sa daw, hindi kami makapag-open kasi hindi naman kami sikat. Wala naman kami platform. Wala kaming platform. Ito yung naalala ko, message niya. Hindi naman talaga siya hinipuan ng foreigner na pinsan ko. Nangyari kasi sobrang siksikan sa bar. Maraming tao talaga. I think weekend yata siguro kasi yun. Or basta ang dami daw tao talaga. Sobrang siksikan, tumbong-tutumbong na nangyayari. And then, palabas na kami, dumaan kami, hindi naman sinasadya. Siguro baka nadampian or what. Parang yun ang defense nila. Pero sinisigurado lang, hindi daw sinasadya. Oo, alam mo kung ba't naniniwala akong hindi sinasadya. Hindi dapat madadampian yun kasi maliit naman lahat ng curves niya Hindi tatamaan yun. Sige, tuloy. Siguro ba, hindi daw sadya. And, kaya hindi rin daw nila inawat yung pinsan nilang foreigner kasi alam nila na hindi naman yun mag-harm at hindi yun ugali mong ganon. Kaya confident sila na kahit hindi nila awatin, hindi daw magme-make ng gulo. Kaya siguro hindi rin pumatol kasi mabait nga siguro talaga. And defend pa ng pinsan, mabait kami, kuya, hindi namin gagawin yung ganyan. And kaya nga hindi namin inawat kahit nandun kami, kahit sinaktan niya yung pinsan namin kasi alam namin na mabait yung pinsan namin na yun. And kung totoo talagang inipuan siya, may mga lalaki siyang kasama that time, bakit hindi nangialam? May mga babae at lalaki daw kasama si Stephanie, pero ba't hindi gumawa ng paraan kung totoong hinipuan siya at binastos siya? Alam din kasi nila na talagang siksikan yung bar, kaya siguro hindi sila nangialam. Yun ang sabi ng pinsan. And, lugi daw sila sa part na hindi sila pwede mag-explain kasi wala naman silang following. Wala manonood Lugi sila doon, pre. Lugi sila. And ang dami pang nilabas sa video nito ni Stephanie. Tingin daw nila, balak lang daw talaga silang gatasan o i-content para sa, yun nga, pagpapromote ng sugal, di ba? Sa link. Kasi, naghahanap din sila ng engagement para mas marami mag-register doon, di ba? Tsaka, malamang, baka tabakbo rin sa utak ng mga to. Foreigner nga Baka nga, di ba? Basic yun Baka nga magatasan, di ba? Pare, marami mga foreigner ang hindi naman ng hipo pero kinakasuhan nila ng hipo para gatasan ng pera. Ay, totoo yan, pre. Pero hindi ko sinasabing shotwa pero maraming instances na ganun. Actually, alam mo, sa ginawang move ni Stephanie, talagang wala nang maniniwala na talagang hinipuan ka. Kasi ganun yung ginawa mong move Hindi naman ganyan ang gagawin mong move kung hinipuan ka Magsumbong ka sa barangay, ganun dapat ang gagawin mo. Pero sinuntok mo, tas pinost mo, hindi, wala na talaga maniniwala sa'yo. Wala, invalid na yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin naman sino masasaydan kung sino nagsasabi ng totoo at hindi. For me, kasi ang nakikita ko, syempre kailangan nila i-defend yung isa't isa Pero, the fact na hindi ka kasi nag-file, yung kasi yung tama dapat nag-file ka, dun yung pag-usapan, hindi sa social media. Oo, di ba? Tapos nanuntok ka pa, pinagmalaki mo yun, nakataon lang na inaawat yun at hindi papalag sa'yo. Paano kung machamba mo yung tarantadong lalaki na nanununtok ng babae? Alam mo, gusto ko nga sabihin dyan, kasi
mahirap man paniwalaan sa atin, pre, Pero meron ako nakita nag-post na babae. Itong video na to, naniniwala ako scripted talaga to kasi wala sa itsura nung babae. Ang video kasi, sinuntok ng babae yung lalaki. Tapos na-knockout yung lalaki. Ngayon, yung energy, yung masasabi ko na ang halimbawa ng babaeng sumuntok ay parang si Stephanie nga. Ganon din, functional equivalent din yung sa ibang video na yon. Yung sumapak kasing hina ni Stephanie tapos yung size ng lalaki ay parang yung foreigner. Malaki din. So pag tayo nakakita, alam mong hindi mananakaut yun. Hindi makakatulog yun. Di ba? Totoo naman. Hindi mananakaut. Ngayon, may babae nag-post pare. Anong nangyari? Paniwalang-paniwala siya dun. Naniniwala siya. Pre, mid-30s na tong babae na to. Nung nakita niyo yung video na yun, Pinoy parang... yan, Pinoy? Oo. Ano sabi niya? Believe siya na, tinan nyo yung kaya namin gawin kung magti-training kaming mga Kaya nga babae. ipalaban niyo sa akin, tapos dalawan na kayo. Di ba? Tsaka, so ang pinupunto ko dito sa sinasabi ko na to, napakatatanga nyo para maniwala kayo ng ganun. Nakaya niyo talaga. Namumove sila ng ganun. Oo. Yung iniisip nyo yun, tatanga-tanga kayo na iniisip nyo yun. Sunod, delikado nga yun para sa Delikado inyo. Delikado yun. Nilalapit nyo sa mga kriminal para kayong bonus round sa mga kriminal. Bonus round talaga yun, pre. Di ba? Ewan ko kung pangit ba ito pakinggan, pero parang gusto ko makasapak ng feminist na babae. Gusto ko makasapak ng sagad na demonyong feminist na babae. Gusto ko talaga. I mean, dali nyo nga sa akin sa ring, please. Sparring, babae na feeling niya kaya niya tayong mga lalaki. Gusto ko Parang may satisfaction para sa akin. Dalawa sila ako mag-isa. Experiment lang. Let's say experiment lang yun. Oh, Para experiment. mapatunayan yung theory nila. Na kaya nila makipagsuntukan Oo. sa lalaki. Gusto ko patunayan. Mm. Gawa tayo waiver, no? Pirma kayo na wala akong pananagutan kung sakali mang magulpi ko kayo. At magulpi nyo ako. Kasi baka magulpi nyo ako Kawawa naman ako. Baka mabasagan ako ng panga So may waiver. Wala kayong sala. Dalawa kayong feminist na Comment down below ninyo yung pinaka-idol yung feminist na babae na sama nyo na sa step. Kaya daw nila lalaki. Kasi sobrang danger nung sinasabi nila. Again, talagang inconsistent sila pagdating sa reality. Like, yun nga, ganyan din. Same na same lang. Ibang scenario lang. Sabihin nila, pwede kayong, girls, you can dress whatever you want, whenever you want. Na alam naman natin na hindi rin okay. Tapos ganyan, sasabihin din nila na, sige, suntukin mo yung lalaki na yan, ganyan. Pero again, danger yun. Di ba? Hindi lahat ng lalaki itatanggapin yung suntok ninyo ng ganun-ganun lang. Madami ako nakikita, pre, sa Instagram. Nire-reshare ko, pare. Mga lasing na babae. Pasasampalin lang nila kasi pinipigilan sila ng bouncer Sinasampalin nilang ganyan. Ang late-late nila, pre, Sampalin. Yung bouncer, walang pakailam din. Equal lefts, equal rights din yung bouncer. Puta, sinusuntok, knockout. Yung mga babaeng ang liliit, ang tatapang kasi. Kaya sabi ko, hindi talaga okay kung ako may kapatid na babae, kahit trained yung kapatid kong babae. May dalawa kapatid ko, black belt. Hindi ko rin sila sasabihan ng gano'n, kahit trained yun. Malayo pa rin kasi talaga yung Oo, strength. at alam din ng mga babaeng kapatid ko yun. Kasi nga, maski sa taekwondo, merong women's division, may men's division. Yes. Bakit kaya may women's division and men's division? Alam yun Alam ng sports yun na iba ang lakas ng lalaki, iba ang lakas ng babae. Ayaw lang nila sabihin yun kasi nga, syempre, sports is business pa rin yan, magpo-politically correct yan sila. So, as much as possible, hindi talaga sasabihin nyo. But the science-based ang sports Diba? Weight. Kinukuha nga yung weight ninyo. Diba? So, alam nila yun. Magbigay ka ng pangalan ng NBA player, babaeng NBA player. Magbigay ka ng pangalan. Pinasikat lang si, Sue Bird. Kilala mo Suberg? Who the fuck is Sue Bird, man? Hindi ko kilala Hindi yun. nyo kilala, di ba? Wala akong kilala dyan sa mga WNBA na yan, pero sa... WNBA may kilala ako. Sue Sino? Bird. Si Caitlyn. Caitlyn Clark, yan. Kasi maganda siya. Pero hindi dahil magaling siya. Ako, sabi ko sa inyo, wala akong kilala dyan, kahit isa dyan. Pero NBA, ang dami kong kilala. Yeah. Ngayon, alam anong point doon? Kasi wala ka masyado nanonood niyan Babae mismo tanungin natin. May kilala ka sa WNBA? Wala. Pero kilala niya si LeBron, Stephen Curry, yan, sasabihin nila, Jordan. Oh. Eto pa, bakit yung women's sports,
yung short nila sa short ng men's. Diba? May men's volleyball, may women's volleyball. Bakit mas maikli yung short ng women? Alam mo, ito hindi ko pa nare-research pero parang ginaganahan akong i-research. Baka nga nagpapasweldo dyan, ang pinaka-head niyan, lalaki. Hindi mo na kailangan mag-research. Pre. Possible. Sa WNBA, subsidize siya ng NBA, pre. So, Tapos, yearly, even now, negative ang kita ng WNBA. Negative. Kundi dahil sa NBA, wala silang... so ito nga, Kumbaga parang ano lang sila, yung WNBA, parang charity ng NBA. Kasi Hindi, walang kita eh. Insult na, pero real talk. may dark psychology nga, connected nga dun sa sinabi mo may dark side nga na dark side maraming simp So, binigay nila yung women's sports para merong isa-sexualize yung mga simp. Yun ang lumalabas sa Pwede, purpose oo. lang yun. Hindi, ako sa akin hindi naman. May purpose pa rin naman ng women's sports. Ako, I believe, hindi nga dapat mawala ang women's sports. Okay. Ito dito tayo mag-iba. Mag-iba ako sa stand nyo Ayoko mawala yung women's sports. Pero tanggalin nila sa isip nila na they can compete with us. Actually. Kasi ako, pag lumaki ang magiging daughter ko, gusto ko rin may women's sports siya Pero itatatak ko rin sa ulo niya na dito ka sa division na to. Huwag kang tatawid sa kabilang division. Wawasakin ka doon ng mga lalaki. Minamalit nila yung competitiveness natin. Di nila alam kung gaano ka competitive ang lalaki. Feeling nila yung training nila na ganyan. Duduguin na tayo sa training na yon. 1/4 pa lang ng training ng competitiveness ng lalaki yun. Doon na nga lang sa gym, pag nakita mo nag-training mga babae doon, pare, 2 meets, 2 bags, ayoko na. Ang mga lalaki doon, 5 bags, 5 meets. Bababa pa yun. Iba pa yung amateur level ng training sa iba pa yung pro. Wow, parang 8 hours yun. So, ayoko mawala yung women's sports, but hindi dapat nila isipin na kaya nilang makipag-compete sa atin. Nakapakalabo. Pangalawa, last. Ano sa palagay ninyo bakit mas maikli yung short ng babae sa short ng lalaki sa lahat ng sports? Yun nga yung sinasabi ko. Minsan nakapanty na lang sila, di ba? Yung point Sige, niya kanina. yun yung point ko kanina, pero sige, ikaw na Dahil sa mga simp na mga nanonood. Sa mga simp nga, kasi bakit nga? Di ba nga, kung tayo nga mga lalaki, nagpa-function nga na hindi naman labas yung puwet, sa mga sports, diba, nagpa-function na hindi labas yung puwet, mas magagaling pa nga. So, bakit dito sa mga babae, ilalabas mo yung puwet, tapos mas mababa naman yung performance? Kasi naniniwala ako na doon na lang sila magpo-profit, hindi naman sa performance. Yun! Yung point niya. So, Di ba? Yun na nga. Sa simp, tama yung sinabi mo, sa simp na lang sila magpo-profit eh. Oo. Pero negative pa din. Negative pa rin. Pinrofit mo na nga yung mga manyakis, pre, pero negative pa rin yung Kaya nga ang lakas nung pre, ang lakas ng ratings nung yung football na naka-bikini sila pero may armor. Alam niyo, nakikita niyo sa mga cable TV dati. Ang lakas ng ratings nun. Kasi, Naka-cookie sila pre. Oo. Tapos yung rugby, na may helmet sila. Tapos nagbabanggaan silang ganyan. Tapos yung mga wet packs, kita mo. walang damit kasi, pre. Oo, Pero wait. ang lakas ng ratings. question. Yung mga lumabas na video dati, na yung pag yung lalaki talagang nagkakahablutan ng yung lumalabas yung titi ng lalaki. Totoo yung mga yon? Hindi ko alam yan eh. Sa Soccer. football din. Soccer. Soccer Yung yun. pag talagang na pag nahablot na ganyan, labas talaga yung titi, soccer. ganun. Totoo yung mga video na Oo, yun. totoo yun. Paano kasi, short lang sila pre, tapos brief lang. Di man nila kailangan ng mga armor eh. So, ang question ko, dun sa sport na yun, meron bang instance na lumalabas na yung suso? Hindi ko nakikita yung mga Hindi, wala. ganun. Pero possible din yun dun Possible din yun. Pero Possible hindi kasi ganun ka-competitive mga babae sa kanila. Hindi ganun ka-gaya sa atin na makikipaghablutan talaga ng damit. Oo. Saka syempre, yung strength ng babae, hindi naman kayang pamunit basta-basta ng damit, di ba? Unlike sa atin, pag ginanon talaga yan. Sabi nga may nagsi-street interview nga about dyan. Sabi niya, what do you think of the fame of WNBA? Tapos doon siya nag-interview siya doon sa feminist rally, ganyan, feminist parade. Yanong yung babae, what do you think of the WNBA? Yeah, it's good. They give women a platform to do their sports, ganyan. So how about the ratings? What can you say about the ratings of WNBA? It's plummeting, ganyan, baksak daw.
Well, it's because sinisila naman yung patriarchy. Hindi kasi sila binibigyan ng chance, ganyan, because of the patriarchy, ganyan. Sinabi sa kanya, you're blaming the patriarchy, pero sabi niya, NBA ang nagsasubside sa WNBA, sila nagbabayad, ganyan. At sasabihin niya, pre, nung sinabi yung ginagawa ng lalaki, sabi niya, as they should, bare minimum, kailangan talaga tulungan nila. Biglang, nanginantong mga to, kumbaga, kasalanan ng patriarchy, hindi kayo umuunlad. Ngayong nalaman mo na tutulungan pala ng patriarchy, puta, as he should. Puta, na walang ungrateful pa ang mga puki ng ina. Nakakainis. Ang mga babae nowadays, ungrateful motherfucker. Oo. Sobrang demonic na ng mga babae. Mostly ngayon mostly na babaeng feminist, na nakikinig din sa mga feminist. Diabolical, demonic type shit. To the point na nakakatamad silang ipag-grow. Papasok na naman yan sa motto ko na dapat nga hindi pinag-grow ang mga babae dito sa Pilipinas. Unless kung deserve. Yeah. Pero, ano nga yan eh. Alam mo, gift nga yan ng Diyos sa kanila eh. Kasi, babae, hindi ka mag-grow, makakaranas ka pa rin ng good life dito sa mundo. Di ba? Di ba, babae, hindi ka mag-grow, makakaranas ka pa rin ng good life. Pero pag ang lalaki hindi nag-grow, wala, tae ka talaga. Tayo ka talaga. Di ba? So, samantalahin nyo yung binigay sa inyo ng Diyos na ganun. Tama. Ano ko lang, may iba lang ako. Pero related yan dyan. Kasi nagpapagupit ako dun sa barbershop. Oh, shoutout natin. Ano ba? Amigos. Yan sa may Carmona. Syempre, papanoorin niya Showtime kasi, pang madla yung mga barbershop. So, na-topic doon, si Vice yung si Vice, sabi niya, pag babae, ganito, pagdating nila ng 30s, nandyan yung maternity, parang nature nila na magkaroon ng anak. Dapat. Tapos tinanong niya ngayon, mga panel, tinanong niya sila Bong, sila Jong, kayo ba mga lalaki, may ganun ba kayo? Walang sumasagot, pre. Ayaw sagutin ni Bong tsaka ni Jong, pre. Bakit sa tingin mo? Kasi kayo ba mga lalaki? Kaming dalawa, sabay pa kaming sumagot ng barbero ko. Shoutout doon sa barbero ko. Pera yung parang nature natin na parang equivalent ng maternity nature ng babae na gusto ko na magkaanak. Kailan ba ako magkakaanak? Malilate na ako. Tayo pera eh. Pagka 30s, wala ka pang pera, parang loser ka eh. Pero ba't nga ba kasi tinatanong ni Vice yun? Lalaki rin naman siya. Alam niya, pre, ayaw niya lang manggaling sa kanya kasi nga pa-safe siya. Pa-safe siya, pre. Pero si Bong din, ayaw sumagot. Alam niyo naman yun. Tangin ng mga takot na takot ang pocha. Pera naman talaga magkaiba eh. Magkaiba. Parang ayaw nilang sagutin kasi parang ang gusto nilang mangyari, babae lang ang may pressure. Yun na naman sila eh. Parang babae ang hirap na hirap sa buhay. Ayaw nilang sabihin na lalaki, ang struggle natin pera. Pag 30, wala ka pang pera, puta, wala ka talagang kwenta. Tae ka talaga. Yun yung point mo kanina. Ako magigets ko naman talaga Kaya ang hirap din ang trabaho ni Bong at ni Jong eh. Hindi talaga sasagot yun. Napapalibutan ng doon eh. Leftist. Yan yung mahirap sa kanila eh. Ayaw sagutin, no? Alam mo yan, Bong. Alam niyo yan, Jong. Puta, galing kayo sa hirap eh. Oo, di ba? Galing kayo sa pagiging, walang kinikita as dancer tapos di nyo masabi. So, yun nga. Dahil dito nga sa anti-support, hindi namin kayo basta iniinsulto lang dito. Dahil ako, may mga pinsan akong babae, may utol akong babae. Gusto ko yung safety ng lahat ng kababaihan dito sa Pilipinas. Gusto namin ma-secure yan. Gusto namin ng mga lalaki ma-secure yan. Kaya, wag kayong maniniwala na kaya nyong suntukin, pwede nyong suntukin at i-knock out ang lalaki. Ako sinasabi ko talaga, babae ka, nagkaroon ng conflict. Kahit nga babae rin yun eh. So lalo na kung lalaki, nagkaroon ng conflict, may kaguluhan, tumakbo ka, huwag mong isipin na So yun na putol, ang gusto ko lang ituloy na sabihin yung sinasabi ko kanina, maraming solid na ebidensya na yung pamimisikal, hindi yan mag-work sa pabor nyo mga babae. Kaya pag merong gulo, tumakbo ka na lang. Tumakbo ka, wag ka na makipaglaban, walang sense. Ilalagay ka lang sa kapahamakan. Kamatayan, kapahamakan. Kaya wag kayo dun.
Oo, pero since nagsusport tayo, no, hindi naman ibig sabihin na wala nang kwenta kung sakali mang mag-aral kayo ng martial arts or combat sports. May kwenta pa rin, pero ang goal sa paggamit nun, ang paglayo. Hindi yung ang paglapit pa, nakalayo ka na, lalapit ka pa, ay teka, marunong pala ako mag-taekwondo. Putang ina, punta-puntang gumanong-ganong ka, hindi. Ang tawag doon, paborito ko yun. Bullet yun, bullet. Bullet. Oo. So palayo, kunyari, marunong ka mag-taekwondo, lumalapit sa'yo yung manyakis, punch kick mong ganyan, pak, tapos layo. Pag marunong ka mag-boxing, slip ka konti, hook, layo. Hindi yung katulad nung last time na nireview nga ni Sadaw na nakalayo na nga sa danger, lumapit pa. Tangin Diba? niya mo. Diba? Paano kung nagbasag pala? Pak! O lumayo na, nagbasag. Tsak! Tapos paglapit mo, bigla kang ginanon. Oh. Tanga ka. Di, tol, kahit sa packing lang siya, tol, tapos tumama yung ulo niya sa semento, tapos na siya dun malambot ang buto ng mga babae. Kaya nga eh. Double doon ko sinabi ni Josh, Mm. baka nalilito kayo Mm. sa usaping self-defense. Baka ang akala nila sa self-defense, pag inatake ka, dapat tapusin mo yung laban ng ganun-ganun. Puta, anime yun. Hindi nyo naiintindihan ang pag-alis sa sitwasyon ng danger is a matter of self-defense. Self-defense. Successful na kaagad Success yun. Hindi ka niya na-harm. Pag bitaw mo sa kanya ng kasi dahil may bitaw ka nga, sabi mo, pag bitaw mo sa kanya ng 1-2, pak na palayo na siya, may time ka nang tumakbo, yun na yung the best na self-defense. Kahit Yun. sinong coach ng self-defense tactics o techniques dyan na nagtuturo, papalakpakan ka kapag ganun ang ginawa mo. Hindi nila sasabing, duwag ka, tanga ka, dapat binalikan mo pa. Hindi ganun. Hindi yun. Kaya maganda na ngayon nakalayo. Kaya yun talagang mali talaga sa ginawa niyo, yung paglapit pa para patunayan na kaya mo. Malas ka, wag niyong gagayahin yun, girls. Okay? For your safety, iwasan. Once makalayo sa danger, tama na yun. Lumayo ka na. Damihan mo pa yung distance dun sa danger. Kasi kami ganun din naman eh. Once makasunto kami, pak, alis ka agad eh. Ano yung ego ko na tawagin nyo akong duwag? Pakialam ko. At least safe, diba? Di ako patay. Diba? Sabihin nila matapang ako kung may tama naman ako sa tagiliran, di na ako nagpa-function ng 100%. Yung baga ako punit. Oo. Asan pa yung puri nyo sa akin nun kung gano'n na nga buhay ko, di na ako makapunta ng Batulao, ng bundok-bundok, Yung diba? mapag-travel, no? Tsaka nakakatakot eh. Ako takot talaga ako yung matagal na suntukan sa streets. Kasi mamaya, akala mo panalo ka, wala kang maramdaman mamaya-maya. Pag lakalayo ka saglit, may gripo ka na dito, no? Marami akong nakikita ng ganyan, pumapalag. Adrenaline. Oo. Hindi mo talaga mararamdaman yung pag na ganun ka na. Maano mo na lang, basa na lang. Basa na eh. Nung pagbugbuggan kami ng mga pinsan ko, pare. Puro mga schoolmate ko rin yung mga nakaaway namin noong that time. Talagang rambulan talaga. Sabayan. Ako, pinsan ko, tito ko, yan ang mga kasama ko, 3 kami, no? Palitan talaga ng suntok, daming dugo, Pagsakay na namin ng jeep, doon na namin na-check yung mga namin, no? Wala namang grabe, pero yung kamay namin, ang daming dugo, 'di ba? Yung siko ng pinsan ko masakit. Yung pala kasi nasubsob pala siya. Parang hindi niya alam kung may bali or what. Doon na namin lahat naramdaman nung pa-jeep na kami. Tapos yung isa pang bugbugan namin, yung bar naman nila Lawrence, shoutout kay Lawrence Batalla. Tita niya may-ari ng bar. Mabilis lang, no? Pinagtipan ng 3 laseng, yung tropa namin si Patrick. Nag-sorry si Patrick. Kasi nabasa niya ng tubig. So, galit na galit yung tangina naman, ganun ganyan. Sorry si Patrick. Sorry po, di po sadya. Kasi natumba yung baso. So, nabasa. And then, nag-out na yung 3 yun na laseng. Inabangan sa labas si Patrick. Yan na nga ba. Nagyose si Patrick sa labas, tapos pinagmumura na siya. Putang, ina mo, ganyan. Tapos inambayan ng sapak si Pat. Buti hindi umabot, maliit yung kamay. Doon na nagkabanatan. Kawawa pare, binasag-basag namin. Dami namin 7 kami, 8. Sila 3 lang So bugbog sarado yung isa na abutan namin, niyakap niya ni Pat. Pagyakap ni Pat, nagpagulong-gulong sila. Yung kinuyog namin, binanatan namin. Pero bago mangyari yun, nagbatuan muna ng bote. Kawawa yung bar nila Lawrence yan. Si Lawrence Batalla, kilala niya yung sarili niya. Tita niya yung may-ari nun, pare. Daming basag na bote, pinagbabato yung bar. Kami nakikipagbatuan din kami. Nasa loob kami, nasa labas sila Yung mga talsik ng bote ba, ang dami naming hiwa. Kasi yung mga talsik ng bote, hindi mo nararamdaman. Ano ka na pala, lasing kami. So, nung pag-uwi na rin namin, doon na namin na-check yung mga, mga sugat-sugat kami, mga maliliit. Tapos yung isang tropa namin, na si Kim, no? Si Kim Ranho, shoutout sa'yo, Kim Ranho, nanonood yan. Ang dami niyang dugo dito, pre, sa kamay. Pati damit niyan, daming dugo. Dami talaga. Tapos yung nagkahugasan na kami ng sa bahay, siya pala yung walang tama, pre.
Yung pala mga dugo pala namin yung pre. Mga sugat pala namin yun, natalsik-talsikan lang pala siya sa sobrang adrenaline. Kasi kinukuyog na namin yung parang, tabi ka dyan, ako naman. Parang, yung pala, napapahira na pala siya sa damit. Namin yung dugo. So, yun lang, share ka lang. So, yun pare. So, a message to sa mga kalalakihan din dyan, mga girls dyan, no? Kahit lalaki ka, yung combat sports na sinasabi natin, for self-defense. No? Pag nakadepensa ka na, layo na. Alright? Pati babae, lalo na. Ay, shoutout ko lang pala, mabilis lang, no? Si Kuis Takumi, nagko-comment na naman. Dito to sa episode natin na title, Mukhang Pera. Okay. Shoutout kay Mesug Haji Omar Jr. ay Bobox, hindi yan mukhang pera kung hindi expand your potential. Dito tayo binabash Ito, sabi ni John Pop, ate, nabadrip ako sa message, bakit need ng lalaki habulin pa yung kita mo? Basta kumikita ang lalaki at nagpo-provide, okay na yan. Gusto pa maangatan ng sahod. Pare, binabash tayo dito kasi ang point natin dito, since mahal nyo isa't isa, bakit nyo kasi tinitignan yung sahod ng lalaki agad, kumikita naman yung business niya, di ba? 20K. Nalala mo yun? Yung babae, 6 digit ang kita. Oo. Parang ang point ko kasi dito, since mahal mo siya, long term na kayo, 8 years na kayo, 7 years na kayo, ba't hindi mo tulungan yung business ng lalaki mo? Ba't di mo investan niya? 6 digit pera mo pala. Totoo per naman. month. But instead, panonoorin mo siya maghirap niya, mag-struggle, abutin mo yung 6 digit ko. Tapos pag hindi naabot, hindi ka kasi nag-grow. It doesn't make any sense, di ba? Hindi. Kasi nga, iniiwasan nga natin, tinutulungan nga rin natin yung babae. Kasi nga, again, yung illusion nga nung babae na porket nakakuha sila ng maraming pera, akala nila yung susunod or yung maraming pera din ng lalaki, isiseryosohin sila. Nandyan na nga yung lalaki na loyal sa'yo. Yun nga lang, is still working on himself. Wala namang patience tong ulupong na babae na to. Gusto ka agad iwan, nakakala niya, may sasalo sa kanyang high value. Hindi, bebembangin ka lang nun. Totoo, kasi diba? mapera yun Nandun tayo Anong bang sabi nilang negative dun? Kasi, kaya sila negative nun, dahil, porque pinoint out natin yung mali nung babae, akala niya, okay lang maging loser. Okay lang maging loser. Ito sabi ni Christopher Basco, sagutin niyo to 8. In this topic, disagree nga lang ako kay Boss 8, ibigay lahat ni girl sa jowa yung pera niya. Boss, di ba alam naman natin kung gaano ka-demonyo ang pera, lalo na kung hindi pinaghirapan. I suggest na subukan niya muna yung lalaki kung capable ba talaga magpalago ng business. Bago niya i-all out yung pera niya. Yun nga yung point 8 Susubukan niya Tapos ito pa, mamaya saksakan pala ng gastador yung lalaki, magulat ka na lang, bumili ng bagong luxury car, yari ka. Kung sa utol mo ba na babae yan din ba yung papayo mo? Oo! Yun pa rin yung papayo ko! Kasi nga sinasabi nga natin, meron ka ngang role dito sa mundo Ngayon, so meron nga mga circumstance, di ba? Magkakaiba yung sitwasyon ng bawat tao. Pero yung role mo, hindi pa rin maiiba yun. Reverse. Hindi mo pa rin reverse, yung pa rin ang gagawin mo. Yan nga yung mga bagay na Diyos na ang bahala Yung mga ganung parte Ito pa. Sabi ni Kevin 000, mag-iiba lang ako ng kaunti sa opinion sa inyo. Mga soy, para sa akin bilang taga-subaybay nyo, ang sender, ina-assume ko na hindi naman siguro siya feminist. Kung ako ang lalaki, hindi ako magsisettle sa 15K to 20K na buwan. Wala naman nagsabing settle siya Wala sinabing settle. Nagsisikap pa rin siya, wala pa nga ngayon wala pa ngayon. Kasi parang ilang years pa nga lang sila, parang 2 years. 2 years pa di ba ba? yan? Oo, Akala ko mababaw 7. pa. Mababa lang pre. So yung suddenly kasi yung babae, bigla lang siyang umangat. Yung lalaki on the process pa. Okay. So, 'di ba? Nandun tayo again, gina-guide natin yung babae. Yung babae ang inaano natin. Naka-focus lang tayo sa babae. Na hindi natin sinabi na 15K, mag-ano ka diyan, mag-settle ka lang diyan sa 15K. Hindi natin doon tayo sa babae naka-focus kasi nga again, ang point natin doon is alisin yung delusion ng babae na porkit malaki yung kinikita mo, automatically yung mga high value na lalaki, titignan ka as equal. Hindi. Yung lalaking gusto mo na pareho mo ng kita, pepe lang ang tingin din sa'yo nun. Walang kwenta yung pera niya doon. Kaya hanggat nakakita ka na ng lalaki na okay sa'yo, no, on the process pa lang, why not? Tulungan mo. Ikaw nga yung nakakaangat. Kasi nandun papunta yung babae. Di ba sabi niya, gusto niya na maghanap ng iba.
nalulusera na kagad yan doon sa lalaki na Oo. on the process pa nga lang. Eh. Mm. Diba? So, alisin nyo yung, gusto namin alisin ng mga mindset ng babae na porkit nakakarami ka ng pera, loser na kagad yung lalaki. Tsaka, correction din sa inyo early 20s pa lang yung lalaki. Yun. Early 20s pa lang. Kaya definitely, nandun pa lang yan sa nagsisikap pa lang yan. Wala pa talagang ano yan. Wala pa talaga. Wala pa sa prime yun. Kaya nga ganun yung sinasabi namin eh. Di ba? Ito pa, at bilang lalaki, kung mas mataas ang financial capability ng babae, maaapakan talaga ang ego ko. Kaya hindi ako papayag na gano'n na magiging setup. Mas gugustuhin ko rin na ako mismo ang magtrabaho para rito at hanggat maaari, hindi umasa sa tulong pinansyal ng partner. Ng partner ko. Kasi for sure, bababatingin ko sa sarili ko. Opinion ko lang naman ito. Pero sang-ayon din ako na dapat rin niyang tulungan ng partner niya sa ibang paraan. At masyado pang maaga para sukuan niya ito. Hindi ba yun Yun yung nga. gusto namin? Yun nga yun. I-share Totoo. niya, Agree. 6 digit yung pera ng babae. Hindi ko alam bakit kayo nagdi-disagree. 6 digit yung pera ng babae. Gusto naman niya yung lalaki niya. Ang problema lang is, ang baba ng sahod ng lalaki niya sa business noon, then why not? Ba't hindi mo ibigay yung 6 digit mo sa kanya? Oo. Monthly ka naman nagkakaroon pala ng 6 digit. Eh di ibigay mo sa kanya yung first 2 months mo. And then tignan mo kung mapapalago niya yung first 2 months ng 6 digit mo. Pag nag-fail yun, di maghanap ka na ng ibang lalaki. Oo. Pero kung magkukwit ka ngayon, girl, nang hindi mo man lang tinatry pondohan yung lalaki mo sa business niya, mali mo kasi yun lang naman yung problema niya, failure ka. Kasi lumaki lang sahod mo, naging matapobre ka. I-try mo, bigay mo yung first 2 months ng salary mo sa kanya. Ngayon, pag hindi niya nahawakan na maayos yun, bobo yung lalaki niyan. Huwag mo samahan yan. Samaan. Saka mo iwan. Di ba? Oo. Tsaka, akala kasi nila, hindi naman namin sinabing yung lalaki, aasa na eh. Hindi namin sinabing ganun. Bakit kaya ganun tingin niya? Oo, akala nila dahil kinriticize natin yung babae, akala nila kasi aasa yung lalaki. Hindi aasa yung lalaki. Ang sinasabi, nabiyayaan kasi ng pera yung babae. Nandyan na yung pera eh. Nauna na yung pera ng babae kasi doon sila, anong gagawin natin ngayon? Nandyan na yun, di ba? Alam mo, ito pa nga eh. Usapang pagmamahalan nga ng magpartner. Ano talaga eh, hindi talaga maganda tignan yun na nung nagkapera yung babae mo, nabiyayaan siya ng pera, hindi niya option na i-share sa'yo yung pera niya. Ang sakit nun ah! Di ba demonic nun? Di ba? Demonic nga eh. Yun nga yung point ng video natin is ilayo yung babae sa ganong klase ng mindset. Kaya nga, nag-focus tayo dun sa number 1, tulungan yung lalaki. Number 2, i-appreciate yung relationship na meron siya. Huwag agad siya maghanap, huwag agad siya mag-banky branch. Although, women nature kasi, di ba? Pag babae, umangat na, magmamonkey branch na yan. Di ba? So, iniiwas natin siya sa feminist mindset dun sa basura na mapupunta siya sa walang kwentang relationship eh. Nandun kami nakafocus. Now, siguro ang lapses lang natin doon talaga, hindi natin pinansin yung lalaki. Kasi pero, babae kasi yung nag-message sa atin eh. Pero hindi, pare kasi pinansin ko to yung lalaki. Pero the point kasi is 20K per month for 25-year-old is not that bad. That's not bad. Oh. And marami pa rin room for improvement. Hindi naman natin pwede sabihin kasi dun sa lalaki na 25K, dapat 200K kita mo. Hindi ganun kadali yun. Hindi And ganun kahit nga kadali. yung kumita ka ng 20K per month sa 25-year-old, hindi na nga ganun kadali sa Pilipinas eh. Hindi. And hindi naman porket sinabi natin na ibigay ng babae yung pera niya, it means hindi na mag-grow yung lalaki, taasa na lang, dun nga titestingin. Pang testing. No? Kung kaya niyang palaguin yun, kasi may small business din yung lalaki. Kung kaya niya i-handle yun. O, ito, isa pa. Ilalagay ko sa totoong senaryo sa akin. So, halimbawa, ako yung early 20s, yun, ang realidad ng mga early 20s na lalaki sa Pilipinas, hindi pa milyonaryo yan. Maliit pa ang kinikita niyan. So, halimbawa, ako yung nandun. Halimbawa, 22 years old ako. Eh, kakagraduate ko pa nga ng 23. 23, so, first job ko yun. Nagtatrabaho, sumisweldo, may girlfriend ako. So, sumisweldo ako ng 20K halimbawa, o trabaho, sweldo 20K. Tapos yung babae ko, for some reason, nagkaroon ng maraming pera. Siguro, kung halimbawa, 2 years na kami magkarelasyon, nagkaroon siya ng maraming pera for some reason. 500,000, malaki na para sa akin na sumisweldo pa lang ng minimum at the age of 23. Ano iisipin ko? Putya, nakakahiya ako. Magiging instant
Kunwari, ngayon, dumating, binigay na yung cheque dun sa babae. O, 500,000. Nang pinag-uusap, uy, may 500,000 ka. Pupunta ako dun agad sa pakiramdam na, uy, nakakahiya ako ah. May 500,000 siya. Gago, di ba? Ako sa sweldo ko, next month, 20,000 lang. Mahihiya na ako sa sarili ko. Diba? Hindi. Ang totoong halimbawa nun, nagsisikap pa ako. Siya, sinuwerte siya. Sinuwerte siya na nagkaroon. Kaya nakafocus talaga tayo dun eh. Oo. Sa babae. Kasi nga, again, mali nga talaga yun na matapobrehin ka agad niya. Sinuwerte ka nga tas matapobre ka agad. Pero mo partner mo, mamaliitin mo kagad. Anong sense nung pagiging pagka-relationship ninyo? Dapat nga, ang isipin kagad ng babae is papunta nga dun sa maganda, which is tulungan. Kaya nga nandun talaga tayo. Nagsistick tayo doon. Hindi nagko-connect eh. Yung parang mamalitin ka agad. Oh, so yun mga pare, no? Leave a comment down below. Ano masasabi ninyo? Yan, maganda yun. Gusto namin yung mga ganong klaseng comment. Don't get us wrong, hindi kami galit. Hindi. This is a chance din para mapalalim yung usapan, which is good, di ba? Yun Tama. naman ang gusto natin dito. Eh. So, yeah, leave a comment down below pare. Ano masasabi ninyo? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Subot Podcast. Magpabalik kami. ATM gang. Walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. At si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkaparel. Ako na ang bagong face ng antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.